Yung Kathleen, legit ito mga kasombrero, sasabay na nag-post ng Kathleen ng kanilang throwback noong 2016 mga kasombrero, at isa nga dito sa mga pinost ni Ma'am Catherine. Unahin ko itong main item natin mga kasombrero ha. Isa sa mga pinost ni Ma'am Catherine ay yung nasa bundok. If I'm not mistaken, nasa ibang bansa sila nito mga kasambreros, no? Kasi nga naka-jacket or naka-sweater si Ma'am Catherine. Naka-white siya no 2016 pa ito, so she was 19, no? Kasi 10 years ago mga kasambreros, 19 years old, so batang-bata si attorney dito. Actually, yung post na ito, maraming post si Ma'am Catherine kasama si John Valle. And dito ko na realize na si Mami Min, kasi diba 2016 dapat Katniel pa dati. So in-expect ko na magpo-post si Mami Min ng pictures ng Katniel dati nung throwback. Kasi parang sabi niya dito sa isang sa post ni Mami Min, nag-post din siya ganito rin yung post niya mga kasambreros, katulad kay Ma'am Catherine. Si Ma'am Catherine, mas marami lang siyang pinost sa kanyang Instagram story na throwback ng 2016. Tapos yun, inisip ko na isasama or sa picture ni Mami Min na ipopost ay kasama si Daniel Padilla, kasi di ba Katniel pa dati. So pero wala, no? Dito ko na-realize na naka-move on na nga, no, ang at mas paborito ni ni Mami Min, of course, si Alden mga kasambreros, no? Kasi nga ay sobrang bait ni phenomenal box office cinema king. Tapos yung kay Sir Alden naman ay nasa bundok din sila mga kasambreros, no? Kasama niya sina Bea Binene, sina Christopher Martin at saka si Rojan Cruz. Tapos dito 2016 din ito mga kasambreros. Parang na-miss niya yung pag-akyat nila, no, sa bundok mga nagulat talaga ako dito kasi talagang pareha sila. Si Alden 2016 niya nung umakyat sa bundok, tapos yung kay Ma'am Catherine at saka kay Mami Min ay pinost niya mga kasambreros yung parang sa elevated area sila mga kasambreros, no, or parang bundok din siya pero medyo patag sa taas mga kasambreros. So dito ay sobrang busy na, no, nina Alden at saka ni Rodjun, si Christopher Martin, no. Ang dami nagbago, no, after 10 years mga kasambreros, 2016 tapos yung 2026 na. So 10 years yung lumipas, tapos may kanya-kanya ng commitment. Si Christopher Martin may anak na, si Rojan Cruz naman may anak na, si Alden ano pang anong ginagawa natin, Pops? Hindi, joke lang. Talagang pinressure, no? So dito si Bea Binene pa talaga, si Bea Binene lang yung kasama nilang babae, no? Pero hindi ko lang, baka marami pa sila dito mga kasambreros. Pero yung dati hiking, no, si Pops Alden mga kasambreros. So tinag na dito, of course, no, miss na tayo ng bundok. Sabi ni Alden sa caption niya, 2016 akyat, tapos heart, miss na tayo ng bundok. Bea Binene, Christopher Martin at Alden Richards yung hindi ko alam kung bakit hindi niya tinag dito si Rojan Cruz mga kasambreros. Pero yun, tapos ubusin ko itong kay Ma'am Catherine na post mga kasambreros, no, baka mamumundok ang Kathleen. So kapag na-proclaim na sila na mga kasambreros, tapos makikita na natin sa bundok sila nandoon mga kasambreros. Ubusin ko tong pinost ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram, kasi bihirang-bihira mag-post si Ma'am Catherine ng ganito mga kasambreros. So lahat ng throwback niya, wala na si Daniel Padilla. Okay, that's given mga kasambreros. So talagang ang lahat ng pinost ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram story today, January 17, 2026 mga kasambreros, ay lahat wala na si Daniel Padilla. Ibig sabihin, she has totally moved on mga kasambreros. Kaya sa mga Katniel fans na may isa tayong item mamaya ay time to move on na po. Tapos isa pa sa mga pinost ni Ma'am Catherine, itong naka-sweater siya, no, nakapanlamig, parang nakapang Eskimo na outfit mga kasambreros. So hindi ko parang nasa Switzerland yata sila nito mga kasambreros, no. Switzerland or New Zealand, yun, kasi di ba ang kuya ni Ma'am Catherine nasa New Zealand. So baka nasa New Zealand sila dito mga kasambreros, no. Ni Ma'am Catherine dito sa time na to na sobrang malamig, naka-sweater siya. Tapos yung isa dito ay nasa BKK sila, kumain sila doon mga kasambreros, no, 2016 din, kasama of course sina John Valle. So lahat actually ito, no, pinost din ni John Valle, sina Bupyap, si tao dito,
si Kimi Yap, si Mami Min, si yun lang mga kasunod sa batang-bata pa si Ma'am Catherine dito. 19 years old, no? Nag-shoot sila dito ng Ponds 2016 mga kasembreros, no, sa Thailand. Grabe ha. Talagang sa ano sila sa Thailand mga kasembreros. Si Ma'am Catherine nag-shoot doon ng Ponds mga kasembreros. Nakalagay kasi dito sa caption ni John Valle sa kanyang Instagram account. So naka-post naka-tag dito sina Denise Ostion, Kimi Yap, Wen Corpus, si Aris De Santos wala dito, at saka parang wala dito si Daniel Miranda, no? O si Aris De Santos, so parang kasama pa niya dati dito si Aris. Tapos yung isa naman dito ay ang kulit, no, ni Ma'am Catherine dito kasama si John Valle mga kasembreros. Kulit-kulitan, no, si attorney. 2016 din ito, no, mga kasembreros, na parang kumakagat-kagat si attorney. Tapos isa pa dito sa kanyang pinost, which is the last one, ay itong ano, no, parang nasa Thailand din yata sila dito mga kasembreros, no, parang random picture ni na John Valle at saka ni Kath mga kasembreros way back 2016. So sabi niya dito ay skinny jeans era. So ano kasi medyo maliit pa si Ma'am Catherine dati, no, 19 years old mga kasembreros. So yun, no, talagang ang cute lang. Tapos another update tayo mga kasembreros, nag-post din pala, no, ang team. So ito na yung video nung pinost natin kanina na akala natin ay nasa party, no, si Ma'am Catherine mga kasembreros. So part pala ito ng kanilang ng shoot mga kasembreros, no. Nakakatawa dito, may isang scene sila na kunwari ay si James Reid ay nag-video, okay. Tapos itong isa ay tawag ito si Verna, no, si Verna Joy. Si Verna pala ito. So kunwari daw si Verna ay may microphone din. Magaling daw kumanta, no, si Verna. Tapos parang nakatuwalya lang dito si Verna. So part pala ito ng ano nila, part ng kanilang shoot mga kasembreros sa Someone Someday. So kasi akala kasi kanina ay parang ending na nila mga customers, or parang sa isang event or Thanksgiving party. So hindi pala, no, hindi pa pala mga kasembreros. So pero yun po, no, tapos si Ma'am Catherine dito ay parang umiinom sila kunwari, no, ng mga drinks doon mga kasembreros sa bar sa shoot nila mga customers. Tapos ang cute na dito kasi sisi. Pero ito po ay part na lang ng kanilang ng kanilang shoot mga kasembreros. So hindi po lasinggera si Ma'am Catherine mga kasembreros, kasi sabi nga niya ay inaalagaan na niya yung kanyang kalusugan kasi magte-30 na siya. So dito ay part ito ng kanilang kasi andito rin si Direk Chad Vidane, si Ma Salvador, tapos yung ibang cast ng Someone Someday mga kasembreros. Si Makoy De Leon andito rin po. Si Verna yata itong nag-video, no, ang cute niya. Ang kulit ng kanyang boses mga kasembreros. Tapos isa pang video dito, ayun, no, parang si Ma'am Kath naman yung umawak na microphone mga kasembreros. Tapos kunwari ayan, nagpa-party sila mga kasembreros, no. Tapos ang kinanta niya dito ay hanggang sa dulo ng mundo. Hanggang mau. So yan yung kanyang kinanta dito. So part nga ito ng kanilang shoot pa mga kasembreros. Tapos ito ay post yung isa dito ay post ni Pretty Becky Fong. So yun, tapos kulitan at saka kulitan time ito mga kasembreros, na at saka din sa bar. So yun kasi yung kanilang concept, wala tayong magagawa. So part yun ng kanilang script mga kasembreros. So yun, talagang kumanta si Ma'am Catherine dito. Yun. So baka una diba si James kumanta tapos siya, no? So parang ganun yung kanilang sequence mga kasembreros. Tapos next item natin mga kasembreros, no. Naawa man ako dito sa isang fan ng Kathniel mga kasembreros. Pero sabi niya dito ay parang lahat ng memories, lahat ng magazines or newspapers or parang mga tabloids or parang mga babasahin sa Kathniel mga kasembreros ay
tinago na niya mga kasembreros. Tapos nakakalungkot siya kasi may voice over pa siya na hindi lahat ng parang sasabi nila, hindi lahat ng kwento nagtatapos na gusto natin sa dulo. So parang ganoon, hindi lahat ng kwento na gusto natin mangyari ay natutupad siya mga kasembreros. Tapos sabi niya dito ay ngayong araw ay isasarado ko ng kabanatang ito kasama ka. Tapos at bukas ay magkakaroon tayo ng sariling kabanata nang walang isa't isa. So kasi nga breakup na ng Kathniel, di ba? Hindi man na nagkatuluyan ng panghabang buhay na kasiyahan, ngunit tandaan na sapat na sa akin na nakilala kita, isang dakilang uri ng kwento na para sa akin at sa aking puso'y mananatiling yaman na walang kasing tangi. So sabi niya gano'n. So nakakalungkot siya, no? Tapos yung kanta niya pa dito ay Paubaya. Yung kay Moira de la Torre na kinanta nga ni Moira after nilang maghiwalay ng kanyang asawang si Jason, mga kasembreros. So wala, nakakalungkot siya pero kailangan mag-move on, no? And sometimes hindi natin parang hindi natin matanggap, no? Kasi syempre hindi natin masisi din yung mga ibang Kathniel fans na ang hirap maka-move on kasi yung 11 years na kanilang pagsubaybay ay hindi rin biro, no? Parang kasama nilang tumanda, kasama nilang lumaki ang Kathniel, mga kasembreros, and yet in the end ay hindi pala sila yung nagkatuluyan. So yun, talagang heartbreaking, mga kasembreros, no? So yan, try ko tong play mamaya para ma-appreciate ninyo kasi may kanta pa ni Moira de la Torre na ngunit na to masaya ka sa piling niya. So ayoko nang kumanta, mga kasos. Pero yun po siya mga kasembreros, na nakakalungkot, no? Medyo nakakaiyak siya. Tapos from iyak ay tatawa tayo dito sa kakulitan ni Alden. Nag-post si James Salas kagabi so ng TikTok dun sa first taping nga nila, no, ng Stars on the Floor, mga kasembreros. Si Alden dito ay parang sumali siya dun sa trend ng si Mapogi. Pero Pogi ang dating, parang so parang ganun, mga kasos, na ang kulit ng dalawang to kagabi, mga kasembreros, sa pinost ni James Salas, mga kasembreros, sa kanyang so part pala siya ng UMD, no? So nga rin siya, mga kasembreros, Universal Motion Dancers, mga kasembreros ng UMD. So sina Wawi pala, yung Wawi de Guzman ay iba pala, no? Street Boys pala sila, mga kasembreros, or Street Boys, Backstreet Boys, Street Boys. So ganun, mga kasembreros, no? Universal Motion Dancers. So yun, mga kasembreros, mga ka-athletes. Pero ang kulit ng dalawang to, ang kulit ng dalawang to dito, mga kasembreros, no? Tao dito, kasi nga parang sisimula na sa mag-taping. Then ito, 7 hours ago, bagong movie project ni Nadine Lustre at Alden nga ay sabi nila ay papatok daw sa mga fans, no? Sabi ng mga nag-comment dito, no? Sabi nga ba, basta di papagupit si Alden, buhok may aabangan tayo. May aabangan tayo. So excited na. So maraming excited din, mga kasembreros, no? But this is just for work. Wala pong ibang kahulugan ito, mga kasembreros. It's just a matter of creating something new, mga kasembreros. Kasi yung iba parang nakikitaan ng chemistry, etc. ang Alden, mga kasembreros. So they're just doing this for project, mga kasembreros. And then ito, 3 hours ago, si RC Munoz na nag-share ng Kathleen photos, mga kasembreros, na edited. Ito po ay edited, no? Pero ang cute lang kasi nag-share siya ng bagong pictures or photos ng Kathleen, mga kasembreros. Tapos ito, dito, di ba si Nadine gagawa na siya ng serye with Alden Richards. So parang sabi ng mga tao, pinag-iisipan ba niya na magiging kapatid siya or magiging kapuso? So parang ganoon ba, mga kasos? Kasi si Nadine yata ay nakakontrata, no? O nakapirma ng contract sa TV5 sa Kapatid Network, mga kasembreros. So pero hayaan mo na kasi ngayon talagang kahit anong networks mo na ay pwedeng magkaroon talaga ng collaboration, no? Mga kasembreros, wala nang imposible. Tapos ito, of course, 4 hours ago, no? Bagay na bagay, throwback muna, no? Sabi dito ng Kathleen Updates, unofficial, tapos pictures, ni at ni Tisoy, mga kasembreros, no? Nung promo pa ng Hello Love Again, na kung saan ay na-miss talaga sila ng
tawag dito, ng madlang people, especially ng mga Kathleen Nation, mga kasembreros. Tapos, ito, so inaabangan din ito kasi 4 hours ago, grabe na to ang nag-post. Alden Richards magbubukas ng bagong McDonald's branch sa kanyang hometown sa Santa Rosa, Laguna ng Enero 20, 2026. So aabangan nga natin ito mga kasembreros, no? Parang na-feature lang siya 4 hours ago ng isang Facebook page na grabe na to ang kanyang pangalan, mga kasembreros. Grabe, no? As in, grabe na talaga to, mga kasembreros and mga Kathleenatics. So, part niya ng update natin, no? Mga kasembreros, na kung saan ay sa January 20 na. 3 araw na lang. So, nag-voice over po ako ay January 17, 6:51 PM mga kasembreros, or 6:51 ng gabi. Tapos, yung isang admin, no, ni Ma'am Catherine ay nag-compile siya ng 2016 photos, no, na sobrang ganda at pangmalakasan talaga ang kinumpal niya dito. So lahat ng pictures ni Ma'am Catherine, mapa-brands, endorsements, and then yung mga kuha lang niya or pinost niya noong 2016 mga kasembreros. So Cosmo, Metro, yung mga pinost ni Ma'am Cath na random photos, Bench, J-Mons, Chalk, tapos marami pang iba, Mega, so marami mga kasembreros, no? Parang kinompose lang, kinompile ng isang Catherine admin mga kasembreros. So talagang sa kalamsi, phenomenal box office cinema queen. And then ito, next item natin mga kasembreros, ang cute, no? Para 17 minutes ago, ito po ay tao dito, parang kinumpal nila yung baby pictures ni Kath, ni Francine, ni Belle, at saka ni Andrea Brillantes, mga kasembreros. So 17 minutes ago, pinost ng Franceth Everyday. So famous celebrities ngayon na child actresses noon. So ganun siya mga kasembreros. Tapos ang cute din ni Francine, si Belle, parang si Andrea, lahat sila magaganda mga kasembreros. Sa dito sa achievements lang sila nagkakatalo, pero lahat sila po ay magaganda. And of course, sa character din po, nag-iba-iba kasi yung character ng mga tao or mga artistang ito, mga kasembreros, no? Tapos kasi dito hindi naman kasi pang judge, no? In reality, may mga syempre yung iba dito papalit-palit ng boyfriend, yung iba dito stick to one, yung iba dito wala mo ng boyfriend, and so on mga kasus, no? Tapos ito 7 hours ago, no, posted ni Mixed Gel, grabe daw yung titig ni Alden kay Nadine, no? Tapos grabe daw yung chemistry. So para sa akin, nakita natin yung distance, no? Wala pa nito kay attorney kasi nung promo ng Hello Love Again, hindi lang titig, no? Syempre natural lang yun mga kasunod sa pagtitig, pero yung kay attorney kasi talaga dati with all the matching na kamay, parang hindi na sila yung angkla nila, yung basta may kakaiba, there's something special talaga kay Catherine mga kasombrero. So ito, wag na nating lagyan ng ng romantic attachments kasi si Ma'am Nadine ay may fiancé na. So yun lang, no, respeto na lang. And alam natin Sir Alden talaga marunong siya rumespeto ng relationship ng iba. So si Ma'am Catherine nga dati, di ba, may Kathniel pa. So he knew his boundaries. Mapaalam niya yung kanyang limitations sa mga kasembreros. So dito ay parang nahuli lang ng camera na flash na natin itong mga pictures na to actually, pero pinost kasi ng isang admin din, no, na Alden, grabe nakatitig ka na din, parang sa mata pa lang kwento na ang nararamdaman, kilig overload. So wala pa nito kay attorney. Sila dati talagang kahit wala na sa camera, hala sige. Nakahawak pa lang ang kamay, sorry po. Napatawa ko bigla kasi nararamdaman mo talaga yung kanilang personal attachments at saka romantic attachments mga kasunod ng Kathleen dati kasi talagang angkla kung angkla. May mga times ba dati na hinahanap ni attorney yung kamay ni Tisoy kasi nga aangkla pa siya or hawak sa kamay. Kasi sabi ng photographer, hindi muna kasi aura-aura. Aura-aura muna dapat. So na walang hawak ang kamay. So parang naka-program na, no, sa kamay ng dalawa yung pag-aangklahan ng kamay mga kasus. Kung pa hindi nakasama to sa script, bakit pa kayong hawak ng kamay? So ganon lang dapat, no? Parang basta walang tatalo sa tanda lang ito mga kasunod. Kathleen lang sa kalam at Kathleen lang talaga may personal attachments mga kasembreros. So yun po, na talagang bigla kong naalala kasi
sinabi dito ng lakas doon ng chemistry ng Alvin, mga kasombrero. So which is definitely kung they're just doing this for their project, mga kasombrero. Tapos ito, next or pangalawa sa ating last item, inalala ng Kathleen admin, no, yung kasalan ng Kathleen, mga kasombrero, June 11, 2024, yung kanyang petsa, mga kasombrero. So although siya malayo, no, pero kagabi ko lang kasi nakita dun sa post sa TikTok, mga kasombrero, ng isang Kathleen admin din. So dito ay magkakatotoo itong kasalan ng Kathleen soon, mga kasombrero. Mara natin this 2026 ay mag-proclaim na, no, at saka mag-open na pang dalawa. Pero syempre ngayon ay busy muna sa kanilang individual projects, mga kasombrero, no. As long as they enjoy their singleness, then we're also happy for them. We also enjoy their happiness, mga kasombrero. And then ito, of course, last item natin, ang panalangin ni Sir Alden, mga kasombrero. Sabi niya, "Dear God, in every circumstance, whether challenging or joyful, help us to place our trust firmly in you. Remind us of your sovereignty and your unfailing love, which comfort and guide us through all of life's trials and triumphs. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." So that's Romans chapter 8, verse 28, mga kasambreros, no? NIV. Strengthen our faith to believe that you are working in all situations for our good, even when the path is unclear. Teach us to rely on your wisdom rather than our own understanding, and to seek your will in all decisions. May our trust in you be unwavering, knowing that you are faithful to sustain and lead us in every moment. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden, no? Talagang ito rin inaabangan natin sa mga pinopost niya, Phenomenal Box Office Cinema Game. So, actually, that ends our Kathleen item. So, Team Panatag tayo, mga kasambreros. Talagang nagulat ako dun sa throwback ng Kathleen. Sabay sila, mga kasambreros, no, 2016. Tapos yung kay Mami Min talaga yung pinost yung sa yung sa top view or sa aerial view sila, mga kasambreros. And hinanap ko, wala na si Daniel Padilla. So pati si Mami Min ay naka-move on na rin. So ganoon, mga kasambreros, no? And mga Kathinatics. So actually yan lamang, no, sa ating Kathin item. So sana po ay pakinggan po natin ng napakagandang salita po ng Panginoon at isang pinagpalang araw po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay medyo nakakatawa, pero kapupulutan natin ang aral, mga kasambreros. Ang title natin ay Mapang-uto, Mayabang, Psalms 12 verses 3 to 4. May the Lord cut off all flattering lips. Ito yan, mapang-uto, mga kasambreros, no? And the tongue that speaks proud things, who have said, with our tongue we will prevail. Medyo mayabang sa side na to. Our lips are our own, who is Lord over us. So napakamayabang nga talaga nito, mga kasambreros. So flattering lips, no, ginagawa natin ito bilang nature natin, mga tao. May mga times na inuuto natin yung ating inuuto natin yung ating kapatid, yung ating magulang, yung ating kaibigan, kung sino man dyan, no, minsan may parang inuuto natin sila, pinupuri ba, no, in a sarcastic way. Para, kunwari, may request tayo sa kanila, may favor tayo na gustong hingiin sa kanila. So, utuin mo sila para makuha mo yung favor or yung gusto mo, mga kasambreros. Kunwari, nagkumapasa nanay o tatay mo, humingi ka ng ng allowance or humingi ka ng permission na sana payagan kayong gumala ng mga tropa mo, and so on and so on. So may mga ganong moments sa ating buhay, mga kasambreros, no? Flattering lips, no? Flattering and flowering words, na mabulaklak na mga salita, o yung mga naniligaw dyan, na mga lalaki, syempre, puro mga matatamis, mabulaklaking mga salita, nagiging makata niyan sila. Ibibigay ko si ang mundo, ibibigay ko si ang buong oras ko, ang buong sweldo ko, ibibigay. So mga ganun, mga kasambreros, no? Talagang gagawin at saka sasabihin lahat para lang makuha yung babaeng nililigawan. Tapos pagka nabuntis at saka nagkaanak, iiwan din pala. So ang saklap, no, mga kasambreros, iiwan ka ng responsibilidad. So maraming instances na tayong mga tao
ay kapag ginagamit natin yung mga salita na parang over at saka exaggerated mga kasembreros para lang makuha yung ating gusto. Kasi nga may gusto tayong makuha or maangkin mga kasembreros, pero may mga times na joke lang, comedy lang, so okay lang yun mga kasembreros. Pero kapag ginagamit mo yung mga flattering words para manlin lang talaga, para maisahan mo or malamangan mo yung kapwa mo, so yun yung masama mga kasembreros. So sabi nito, may the Lord cut off, no? Ibig sabihin putulin daw yung mga bibig na mga grabe. Medyo nakakano ito mga kasus, no? Cut off, sabi niya, cut off all flattering lips, no? Yung mga bibig mga kasembreros na nang uuto at saka nanlilin lang mga kasembreros. And then sabi niya, and the tongue that speaks proud things, no? Yung mga yung mga dila na masyadong mayabang, masyadong mahangin, no? Masyadong mapagmataas mga kasembreros. So I've said with our tongue we will prevail, no? Parang sabi na, kaya natin to, mananalo tayo, ma-overcome natin sila, matatalo natin sila. Pero sabi niya dito, our lips are our own, who is Lord over us. So, kayabangan, no, mga kasembreros. In this verse from the book of Psalms, we hear the voice of the psalmist expressing deep concern about the state of speech, no, and communication among people. So, yung kung naalala niyo yung Tower of Babel, mga kasembreros, na kung saan ay yung speech, yung wika, yung language, mga kasembreros, na ginagamit ng tao sa Tower of Babel, na mabasa natin sa Book of Genesis, mga kasembreros, ay yung nagplano sila, no? Kasi may isang language sila. Imaginein mo yung ating mundo, no? Lahat ng bansa, for example, ay may isang language, which is English. So hindi naman lahat nakaka-understand ng English, mga kasembreros, o nakapagsalita ng English, pero at that time ay puro kayabangan, no? Sabi ng mga tao dun sa gumawa sa Tower of Babel, sa Genesis, mga kasembreros, ay gawin natin, no? Kung gumawa tayo ng tore, ng tower na aabot hanggang langit, no? Malalagpasan pa nila yung langit, mga kasembreros, na yun nga, no? Pang equivalent nun ay masyado silang mayabang. So yung speech nila, yung mga salita nila, yung communication nila among people ay punong-puno ng kapalaluan or kayabangan, mga kasembreros. That is why bumaba ang Espiritu ng Diyos at kapag ginulo sila, no, binigyan sila ng iba't ibang wika. So yun na po yung dahilan kung bakit meron po tayong iba't ibang languages sa buong mundo, mga kasembreros. So konting history, no, at saka trivia at biblical truth, mga kasembreros. So dun po nanggaling yung iba't ibang wika ng tao. So basahin niyo po yung Genesis chapter 6, mga kasembreros. Sa Genesis chapter 11 pala, no, verses 1 to 9. So po pwede niyo pong mabasa, mga kasembreros, yung story ng Tower ni Babel or Tower ng Babel, mga kasembreros. So hindi po siya Genesis chapter 6. Genesis chapter 11, mga kasembreros. Sabi dito, the mention of flattering lips and proud tongue paints a vivid picture of insincerity and boastfulness. So hindi ka sincero, hindi ka totoo sa iyong sinasabi, kasi flatter, no, parang sa ibang English vocabulary terms niyan ay blandishments, no, at saka cajolery. Inuuto ka at saka nang uuto ka lang, mga kasembreros. Flattering lips often signify people who speak sweetly to manipulate others for their personal gain. So kagaya na mention natin, matatamis yung salita, matatamis yung mga words na ginagamit na mga taong ito para i-manipulate ba yung mga tao na gusto nilang alamangan at para lamang sa kanilang personal gain or personal benefit or personal advantage, mga kasembreros. They use their words as tools to deceive and hide their true intentions. So yun, tinatago nila yung kanilang mga totoong intensyon by using sweet words, no, flowering words, mga kasembreros. The psalmist is disturbed by those who use their speech to puff themselves up or belittle others. So dalawang bagay, no, yung ginawa dito ng mayabang. Sabi niya, itaas ang kanyang sarili at i-down naman yung mga taong nakaka-receive ng kanyang salita or kanilang mga salita, mga kasembreros. Na sabi nga nila ay sila yung magbe-prevail, yung kanilang dila walang makakapag-control sa kanila, no, sa kanilang mga salita, mga kasembreros, kundi sila lamang.
Ang phrase naman na sinasabi na the Lord shall cut off, okay, puputulin, indicates a divine intervention. So, kasi ang panalangin dito ng samista no, ni Haring David, mga kasambres, ay sana putulin na ng Diyos, mga kasambres, ang bibig no, at dila ng mga taong mapang-uto, no? Ano ka ba ibang pang term sa Tagalog na mapang-uto, no? Parang nanlilin lang na parang ganon, mga kasambres. This is not just a warning but a promise. When we reflect on this on the power, and we should use it wisely, aligning with God's truth and love. In this way, we can understand that this verse serves both as a stark warning against the dangers of insincere words, and also as a reassurance of God's justice. So, yun talaga may hustisya kapag tayo po ay kumbaga pa nauto o naging biktima, mga kasembreros, ay meron pong hustisya ang Panginoon if we seek, if we pray, if we ask for justice, mga kasembreros. Additionally, we learn the value of humility in our conversations. Recognizing the impact of our words can have on the others encourages us to approach discussions with a servant's heart. Makikilala mo kasi isang tao na ito mayabang to, ito humble to, ito appreciative to, ito malumanay lang to, ito parang nasanay sa mura, ito parang disiplinado, ito ito edukado, ito professional, ito parang walang pinag-aralan. So may pinag-aralan siya pero bastos ng ugali. So kasi 'di ba may impact yung ating salita, mga kasi may power, may kapangyarihan ng ating salita na it can either build or destroy someone, mga kasombrero. So kung kaya yung ating salita, no, kung hindi natin na tame yung ating dila, hindi natin na kokontrol yung ating dila, mga kasombrero, especially no, sa mga masasakit na salita, yung pagde-degrade ng ibang tao, ay nauwi tayo sa kumbaga pa nadidemoralize natin yung ibang tao. So nakaka-discourage, nakaka-disappoint yung ating personality sa kanila if we are not careful sa ating salita, especially when we are influencers, when we are public figures, when we are famous, no, when we hold positions sa ating gobyerno and so on. Kahit sa ating pamilya, no, talagang kailangan na ang mga bata ay hindi natin dapat i-normalize yung pagmumura, yung mga cursing, yung basta yung mga bad words, dapat hindi yun i-normalize, mga kasembreros, kasi sabi sa Biblia, no, husgahan din ng Panginoon ang mga taong ang salita nila ay kumaga pa hindi maganda, mga kasembreros, especially cursing, no, yung tayo ay nanunumpa, nambubulyaw, talagang normalize na yung mga bad words, mga kasembreros. We should also consider the patterns in our community. Are we surrounded by words of encouragement and sincerity, or do we hear a mix of deceit and arrogance? Developing a healthy speech environment starts with us. So, dapat magsimula sa atin. Huwag na tayo magtawag ng kung sino man dyan na presidente or kapitan or mga kapitbahay, sa ating sarili mismo. Kasi, if we change ourselves into a better person, no? May mga encouraging words, careful tayo sa ating speech, sa ating communication sa ibang tao. So, madadala rin ng anak natin, ng family members natin. So, yung mga kapitbahay natin, magiging kumapamagalang din sila because ikaw din ay kagalang-galang. Ganun siya, mga kasembreros. We can be the ones who create spaces for honest dialogue, free from the influences or of flattery and pride, no? Flattery and pride, mga kasembreros. Through this process, we strengthen our relationships and build a culture of transparency and humility. In times of distress or worry, we should remember to turn to God and trust in His ability to address the issues that trouble us. When we see dishonesty around us, we can pray and ask God for aid in dealing with these challenges. So, siya kasi ating source ay yung ating ultimate source, mga kasembreros, ng kalakasan, ng guidance, ng wisdom, ng humility, no? At saka yung pagtitame ba, yung self-control, mga kasembreros, and tongue control sa ating mga salita. So, kapag meron tayong wisdom, especially yung heavenly wisdom, heavenly gift naman talaga ang wisdom, no? Kapag meron tayong wisdom, ay tuturuan tayo paano magsalita, yung kaaya-aya ba, no, pleasing sa kanyang harapan at sa tao, mga kasembreros. So, ganun siya. Kasi magkakaroon tayo ng kaalaman, no, paano magsalita ng maayos, mga kasembreros, at hindi baragubal.
Baragubal mga kasamaris. Psalms 12:3-4 is a powerful reminder of the responsibility we hold in our communication. The language we use can uplift or diminish, bring clarity or confusion. By following the principles laid out on this verse, we can choose to be intentional, cut our words or about our words, ensuring they resonate with truth, love, and humility. So ganun siya mga kasambreros. Dapat as a Christian, as a son of the living God, as a daughter of the living God mga kasambreros, ay nakita sa atin yung ganung mga ugali, no? May love, may patience, may humility, at hindi prideful mga kasambreros. Kasi alam natin na may destruction at may lugar talaga at punishment ang mga taong mayayabang at saka yung mga salita nila ay mapang-uto lang pala. Hindi sincere mga kasambreros sa kanilang true intentions. Alright, so now sa ating Word of God ha, no, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no, at saka truthfulness and humility sa ating buhay at pagkatao. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, and marvelous name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasangresan pa. Alam po.